Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri natin sa ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 72 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daan tinubos ng Diyos, dahilan sa dugo ng Kordero, sa salay tinubos niya tayo. Si Jesus ay laging tumatawag, aral niya ay ating itanyag. May lugod tayo'y magyakap-yakap, lumakad sa matuwid na landas. Sama-sama nating ibandila, aral niya isigaw sa madla. Ebanghelyo'y ating ilathala, hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod, sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang atas, lumakad sa matuwid na landas. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang 80 sa ating himno ang susunod po nating aawitin. Sa paglaganap ng kasamaan, sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga kalayawan. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, sumulong tayo at ibandila. Kahit na tayo'y kinukutya, aral ni
aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus, ang pinto aliyay mangipon. Tayo'y mag-ilit na magsipasok. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas, ligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, katubusan at kapatawaran, at kaligtasan nating tanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino magtatanggap ng aral. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa at nahabag, tinawag mo rin po ang aming ama at ang aming ina. Pinaglingkuran ka po nila at pinagtapatan hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masisilip mo po muli kami, Panginoon, sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong munting bahay dalanginan,
sa Los Angeles, California. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw, nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Sa bawat sandaling ipinararanas mo po sa amin sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Salamat Ama, wala kang binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo pong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami dinaramtan. Pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Binubuksan mo sa amin ang lalong malalalim na hiwaga ng iyong mga banal na kasulatan. Tinuturuan mo po kami at inaaralan. Pinalalakas, pinagagaling, pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Amang Banal, maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Tulad po ng patuloy mong mabubuting mga banal na bagay na pinananatili mo sa aming mag-aanak ni kapatid na Rosita. Pinagpapala mo rin ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Sinasampalatayanan po namin, Amang Banal, na kung papaanong kami sa malayong dakong ito na pinagdalhan mo sa amin, patuloy mo pong iniingatan at hindi mo pinababayaan. Gayon din ang walang sawa, sinasampalatayanan naming ipinararanas mo rin po sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa lahat po ng mga lalakit mga babaeng patuloy mong pinadarami sa bilang tinatawag mo po. Tinitipon mo sa iyong banal na iglesia at ibinibilang mong aming mga kaibigan, nakikinig at nakikipag-aral ng iyong mga salita na pawang espiritu at pawang buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang at malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Ama, nalalaman mo kung papaanong ginamit namin ang mga araw, ang mga lakas, kagalingan na ipinautang mo po sa amin sa mga nagdaraang mga araw. Kung kami nagkulang, kung kami nagkasalat nangakalimot, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga lingkod. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong pinakahamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, patawarin mo nawa ang iyong lingkod sa kanyang maraming nagawang mga kasalanan, at sa gabi pong ito'y tulutan mong bigyan mo nawa ng bisa, kapangyarihan ang kanyang tinig, upang ang mga aral na iyong inihanda na ibig mong basahin at isigaw sa maraming mga taong nag-iintay din naman ang iyong katotohanan, bigyan mo nawa ng bisa't kapangyarihan, at habang kami nangakikinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagalingin mo po ang aming mga tinataglay na mga karamdaman, pawiin mo rin sana't lutasin ang araw-araw na ibinibigay mong mga suliranin sa bawat isa sa amin, at sa gabi pong ito,
Kung mapakinggan namin ang iyong mga salita at ang iyong palatuntunan, huwag naming papagmatigasin ang aming mga puso. Tanggapin namin na may pag-ibig, aming maisakatuparan at maisakabuhayan, upang kami po'y maging karapat-dapat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya. Dinirinig mo po ang aming samo, ang aming mga panalangin, at isinusulat mo nawa ang aming mga pakikinig na ito't pag-aaral ng iyong mga banal na salita na aming mga mumunting gawang kabanalan, mapasulat sa aklat ng aming mga gawa. Ang lahat po ng ito, Amang Banal, maging ang mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na alipin, patuloy mo pong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, dumadako na po tayo sa lalong pinakabanal na bahagi ng atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa Huwebes po ng gabing ito, atin na pong ihanda ang ating sariling kaluluwa, ang ating sariling sangbahayan. Tawagin na po natin ang ating kabiyak, ang ating mga anak, ating mga kasangbahay. At huwag po nating kalilimutan, kunin natin ang ating mga Biblia. At ating pasisimulan ang ating banal na pagsamba sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng paksa na sa paniwalaan po ninyo at sa hindi, ito po ang kanyang kalooban sa langit. Ito ang nais niya. Ito ang kanyang isinakatuparan, ginawa sa tinatawag na banal na kaparaanan para po mapakinggan natin ngayon sa Huwebes ng gabing ito. Buksan po natin ang aklat ng Romanos sa kanyang kapitulo 15 at versikulo 4. Una po ay babasahin ko sa Bibliang Ingles, King James Version, 1611 version, upang tayo po ay lubos na maliwanagan na ito nga po ay walang pagkakamali o pagbabago kahit na isalin sa Tagalog. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Sa Tagalog, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis, patience, at pag-aliw, comfort, ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Wala rin pong pagbabago. Sa makatwid dito po, meron pong ipinakikilala na mga kasulatan na nasulat po noong unang panahon pa man din para tayong mga tao sa huling araw na ito ay mga tuto at sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, aaliwin tayo ng mga nangakasulat. Magkakaroon pa tayo ng tinatawag na pag-asa. Marahil po, kung ito ay nalalaman lamang ng napakaraming mga tao sa buong sanglibutan, nagdarahop, naghihirap, naaapi, dumaranas ng iba't ibang kapighatian ng luha at ng kalumbayan, na para sa kanila, wala na silang pag-asa,
wala na silang tinatawag na hinaharap na ikabubuti nila, marahil kung itong paksa natin na meron palang mga kasulatan na kung liliwanagin, meron palang mga aklat na isinulat nung unang panahon pa, nung maraming mga taong nauna sa atin. Ito pala ang ating wika nga pagkakaroonan, o ito ang magiging tagapagbigay sa atin ng aliw upang tayo mga aliw, huwag tayong malungkot, huwag tayong malumbay, anumang kahirapan, anumang kapigatian, anumang suliranin, magkakaroon tayo ng tinatawag na pag-asa. Ngayon, mga tagapakinig po namin, alin po baga ang mga kasulatan na dito pala matututo tayo, sapagkat ang ating paksa, ang anumang mga kasulatan na isinulat, nangasulat noong una pa, ito pala para sa ikatututo natin. Alin nga baga ang mga kasulatang ito? Ayon po sa ating paksa, lahat po baga ng mga kasulatan, lahat po baga ng mga aklat, alam natin, napakaraming aklat. Ang bawat matatalinong mga tao sumulat ng kani-kanilang mga aklat. Ang mga sayantipiko, ang mga mangangaral, ang mga novelista, ang mga pantas na mga tao. Kasama na dyan sina Dr. Jose Rizal. At yung mga tinatawag na mga sayantipiko na sa pamamagitan ng kanilang mga teori, kamukha ni Albert Einstein, the theory of relativity. Ang kaugnayan ayon sa kanyang haka-haka ng kaugnayan ng bagay sa tinatawag na panahon o sa tinatawag na time o oras. Sumulat si Albert Einstein yan. At itong si Charles Darwin, ayon sa kanyang teori o haka-haka, tayo raw mga tao nanggaling sa tinatawag na unggoy. At yung unggoy nagmula sa tinatawag na mga maliliit na hayop tulad ng mga daga nanggaling sa palaka nanggaling sa kiti o kung anuman ayon sa kanilang mga pananaw. Yan bang mga aklat na iyan ang pagkukunan natin ng kaalaman para maalis at magkaroon tayo ng pag-asa sa lahat ng ating mga kalumbayan? Buksan natin ang pagpapaliwanag ng mga santong sulat sa pamamagitan po ng aklat ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Timoteo. Isinulat po niya ito kay Timoteo na noong kanilang kapanahunan si Timoteo isa po sa kanyang mga mag-aaral na inaaralan niya para maging mabuting ministro. At si Timoteo po ay bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo. Basahin po natin ang tinutukoy na mga kasulatan na ito pala ang magiging wika nga solusyon ng ating mga luha, kahirapan, kalumbayan, at magkakaroon tayo ng pag-asa kapag nalaman natin at natutuhan natin itong napasulat na mga aklat na ito nung una pa, ayon sa itinuturo ng ating paksa. Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, ito po, lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Ano ang kukuhanin natin dito? Hindi po lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Hindi po
ipinakikilala rito na lahat ng aklat na isinulat ng tao kinasihan ng Diyos. Ituloy natin. Lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito po, iisa po lamang ang ipinakikilala na aklat. Alin po yan? Ang aklat na kinasihan ng Diyos. Mapapakinabangan po pala sa lahat ng bagay. May problema tayo, mga tagapakinig. Katulad halimbawa, hindi natin mapigil ang ating mga anak sa tinatawag na pagdodroga, paglalasing, pambababae, kung ano-anong mga kalikuan at kalayawan. Ang wika ng Biblia, meron pong kasulatan, kinasihan ng Diyos. Magagamit natin para sawayin, para sansalain ang mga kasamaan ng ating mga una na nga sariling sangbahayan. Ituloy natin sa ikatututo na nasa katwiran para yung ating binabasahan ng banal na aklat na kinasihan ng Diyos, magkaroon ng katwiran, maging matuwid ang ibig lang sabihin. Para 3:17 ng ikalawang Timoteo, para ang tao ng Diyos maging sakdal. Pag sinasabing sakdal, nagiging banal. Walang wika nga, walang bahid, walang kapintasan, nagiging sakdal siya. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa makatwid, yung mga aklat lamang na kinasihan ng Diyos, ito lang ang pagmumulan nating mga tao ng mga kasakdalan at kabanalan at para tayong mga tao ay magiging mabubuti. Ikalawang Timoteo 3:16. Ngayon, alin po baga naman ang mga kasulatan na mapapakinabangan na tinutukoy ng ating paksa? Kailangan nating basahin, pakinggan at pag-aralan. Sa ikalawang Timoteo 3:15, itaas po natin. Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Eto na po, dumarating na po tayo sa ikaliliwanag ng ating pag-aaral. Ang tawag po pala rito sa mga banal, sa mga kasulatang napasulat noong araw, kinasihan ng Panginoon Diyos, ang tawag po rito ay mga banal na kasulatan. Sa Bibliang Ingles, ito po ang tinatawag na Holy Bible. At kung bakit po tinawag na Bible, yung pong salitang Bible ay Ingles. Sa Kastila, tinatawag po na Biblia. Sa Tagalog, palibhasa, tayo po 400 taon sa kamay ng Espanya, kaya kinagisna na natin ang tawag na Biblia sapagkat wala po tayong maiuugnay kung ano nga ang Biblia sa lantay na wikang Tagalog maliban po roon sa mga banal na kasulatan. Sa madalit sabi, kilala natin sa tawag na Biblia kahit na sa atin tayo ng mga Tagalog. Ang wika sa ikalawang Timoteo 3:15, mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo, hindi lang makapagpapadunong ng sari-saring mga karunungan hanggang tayo maging sakdal, kundi sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ay magkakaroon pa po tayo ng kaligtasan at tayo'y magkakaroon ng pananampalataya kung pag-aaralan natin ang Biblia na kinasihan ng Diyos na napasulat nung una pa
Maraming mga taon na nakakalipas, kung ito po ang ating babasahin, pakikinggan at pag-aaralan, magiging sakdal tayo at magkakaroon tayo ng kaligtasan, matututo tayo sa tinatawag na matuwid na paraan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para po tayo ay maligtas. At kung saan tayo maliligtas, alam natin yan, maliligtas po tayo sa impyerno, sa sumpa ng Diyos, sa dagat-dagatan at nagniningas na apoy at asupre. Ngayon, ayon po mismo sa ating Panginoon Diyos, sa pamamagitan po ng mga aklat na ipinasulat niya sa kanyang mga propeta na kamukha ni Propeta Isayas, papaano po tinitiyak kung ano nga ang aklat na ito at paano ito nangapasulat? Basahin po natin. Isayas Kapitulo 34 at versikulo 16. Malimit ninyong mapakinggan ito sa amin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ayan pa. Ito palang Holy Bible, ito palang mga banal na kasulatan, this is the book of the Lord. Ito pala ang aklat ng Panginoon. Ano ba o sino ba ang Panginoon? Alam natin kung sino ang Panginoon. Siya po ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoon na Espiritu, San Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Datapwat ayon din kay Propeta Jeremias 32:27, naririto ako ang Panginoong Diyos ng lahat na tao, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron bang mahirap sa akin? Siya po yung Espiritu, walang laman at walang buto, na tinutukoy ng ating paksa. At ang aklat na kinasihan niya, tinatawag na aklat ng Panginoon. Kung sino ang Panginoon? Siya po ang Diyos, Panginoon Diyos. Wala pong imposible at walang hindi niya magagawa. Ano ang sinasabi tungkol sa aklat na ito? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa, tuloy natin, 34:16. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, pinisan sila ng kanyang Espiritu. Napakaliwanag po. Meron pong aklat ang Panginoon Diyos. Ito po ang kinasihan ng kanyang tinatawag na Espiritu o ng kanyang kapangyarihan. Ang nangakasulat po rito, utos ng kanyang bibig. At ang wika, ito ay hindi mangangailangan ng kanyang kasama. At sila ay pinisa ng kanyang Espiritu. Ang ibig sabihin, the book of the Lord is a conglomeration of many books, na kung liliwanagin lamang pag sinasabing pinisan, tinipon, pinagsama-sama ng kanyang Espiritu, hindi po iisa ang aklat ng Panginoon, marami po. Pero, pinagsama-sama. Kaya nga po, nang ito'y tawagin nating mga tao, Biblia sa Tagalog at Kastila, sa Ingles, tinatawag na Bible, sa Grego, tinatawag na Biblion, na kung liliwanagin ang tunay na pakahulugan, mga aklat na pinagsama-sama. It is a conglomeration of books. Pinagsama-samang mga aklat. Pinagsama-sama para hindi na mahaluan ng aklat ng iba pang mga manunulat o ng iba pang mga tao. Yun ang pinagsama-samang mga salita ng Diyos. Ngayon ang tanong natin, bakit nga po tinawag na pinagsama-sama? Bakit
mga magulang sinasabing tinipon ng kanyang espiritu, pinisan ng kanyang espiritu, at anong katunayan na talagang marami nga po ang aklat ng Panginoon Diyos. Papaano nga ito na naiutos, na isulat ng Panginoon Diyos? Ang Diyos walang laman, walang buto, pero tandaan natin, walang imposible sa Kanya. Buksan po natin ang kasaysayan ng Biblia, ang unang-unang paraan kung paano nagpasimula ang Holy Bible at paano ito napasulat. Babasahin ko po sa Genesis. The chapter is 31 and the verse is 18 sa original King James Version of 1611. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him, at kanyang ibinigay kay Moses nang kanyang tapusin na ang pakikipag-usap sa kanya upon Mount Sinai, sa bundok ng Sinai. Ano ang ibinigay kay Moses? 2 tables of testimony, tables of stone. 2 tapyas ng mga kautusan, testimony, table of stone, mga tapyas na bato. Written, isinulat, with the finger of God, ng daliri ng Diyos. Ito po, ang unang-unang paraan, siya po mismo, ang Diyos mismo. Mga tagapakinig, huwag ninyong kalilimutan, ang Diyos, Espiritu, walang laman, walang buto, pero makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. At sa napakinggan natin, Genesis 31:18, nang matapos na niya ang pakikipag-usap kay Moses sa bundok ng Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moses ang 2 tapyas na bato na kinasusulatan na isinulat, written with the finger of God. At kung ano nakasulat doon, alam natin, yan ang 10 Commandments. Basahin ninyo sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1. Mga kapatid, tuloy-tuloy paibaba, alam na natin ang mga 10 kautusan. Yan po ang unang-una, yan ang pasimula, yan ang itinuturo una sa lahat ng ating paksa na napasulat nung una pa sa ikatututo natin. Una na nga yung 2 tapyas na bato, at yan hindi isinulat ng tao. Yan ay isinulat mismo personal ng mga daliri ng Diyos. Kaya nga kung napanood natin nung araw yung 10 Commandments, yung version ni Cecil DeMille, alam natin yan. Bagaman yun pelikula, kitang-kita mo yung daliri ng Diyos sumusulat sa 2 tapyas na bato. At pagkatapos po, ano ang sumunod na ginawang pamamaraan ng Diyos pagkatapos na siya mismo ay magpakita, siya mismo nakakasulat sa pamamagitan ng kanyang daliri? Hindi na gumamit ang Diyos ng tinta o ng ballpen o ng anumang lapis at mga panulat. At nung panahon na yon, ang tinatawag na kinasusulatan ng mga sulat ng mga tao, yung mga bato, yun ang pasimula ng tinatawag na Stone Age. At ang ating Panginoon mismo, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, daliri lang. Hindi na niya kailangan ng tinatawag na martilyo tsaka tinsel o yung tinatawag na pang-ukit o sa panahon ngayon ballpen, tinta, lapis. Wala! Bakit? Ako ang Panginoon Diyos. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Jeremias 32:27. Lahat po imposible sa Kanya. At pagkatapos nga, ay sa anong pamamaraan, mga tagapakinig, na nga pasulat ang sumunod na mga kasulatan. Sapagkat tandaan ninyo, 34:16 ng Isayas, marami ang mga aklat na kinasihan. Hindi po iisa lamang, sapagkat iniutos ng kanyang bibig, sinalita lang niya yung nangyari na,
At ipinakita pa nga niya ang kanyang kapangyarihan, yung daliri niya sumulat ng unang-unang aklat na 2 tapyas na bato. Mga tagapakinig po namin, pagkatapos po noon, paano pa ang kaparaanang ipinahintulot ng Diyos para magpatuloy yung kanyang aklat na kanyang pinagsama-sama? Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ayan po. Pagkatapos na ipakita na niya ang kapangyarihang walang imposible sa kanya, itinuloy niya ang pagsusulat ng kanyang mga salita sa pamamagitan po ng mga propeta sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. At nito nga pong tagpong ito po ang pagpapatunay kung paano napasulat ang matandang tipan, the Old Testament. At alam natin, ang unang-una na propetang sumulat ng 5 aklat sa Genesis, wala pong iba kung hindi ang propetang si Moses. Siya po'y isang propeta. Yung pong tinatawag na Genesis, yung pong tinatawag na Exodus, yung pong tinatawag na Levitico, yung pong tinatawag na Bilang, yung pong tinatawag na Deuteronomio. Yung 5 aklat na yon, isinulat ng lalaking si Moses sa utos ng Diyos. At yon po ay sumasako pa sa kapanahunan na tinatawag na Stone Age. Kaya nga po hanggang ngayon may nahuhukay pa na mga Bibliang nakasulat sa bato. Yung tinatawag na hieroglyphics. Kung kayo'y nagbabasa, kung kayo'y nag-aaral, kung kayo'y nagsasaliksik, hanggang ngayon may nahuhukay pa ng mga kopya ng mga orihinal na kautusan ng Diyos ipinasulat kay Propeta Moses. At ang iba't ibang naghali-haliling mga propeta na katulad po ni Joshua, gayon din po mga magulang at mga kapatid ni Samuel, gayon din po ni Daniel, ni Jeremias, ni Malakias, ni Osayas, hanggang kay Malakias na pinakamaliit o pinakahuling propeta bago po nagkatawan tao ang Kristo, at ang lahat po ng nasa matandang tipan magmula Genesis hanggang Malakias napasulat sa pamamagitan po ng tinatawag na mga propeta na kinausap ng Diyos sa mga pangitain, kinausap ng Diyos ng personal kamukha ni Moses, kinausap ng Diyos sa mga pangitain, at sa iba't ibang paraan sila ang mga propeta na dahil sa kanila'y napasulat ang ayon sa katotohanan. Ang matandang tipan binubuo ng 39 na mga aklat. At yun po, nangapasulat sa bato during the Stone Age period, mga kapatid. Kaya nga, bilang isang halimbawa, basahin natin ang aklat ni Habakuk, si Propeta Habakuk, Kapitulo 2, versikulo 2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain. Ayan po, ang Diyos nakipag-usap kay Habakuk sa pamamagitan ng pangitain. Isulat mo na malinaw. Saan isusulat? Sa mga tapyas na bato. Ayan po, sa bato. Bakit nga po? Yung kapanahonang yaon, wala pang lapis at papel. Nang kapanahonang yaon, yon ang tinatawag na Stone Age. Kaya ang wika ng Diyos kay Habakuk, isulat mo ng maliwanag sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon sa makatwid. Naliwanagan natin, ang Diyos ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat, hindi na ng kanyang mga daliri. Sa pamamagitan na ng iba't ibang paraan, panaginip, pangitain, personal na pakikipag-usap, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga propeta. Papaano nga po baga naman? Ngayon, nangapasulat ang aklat ng Diyos nang ang Diyos po ay magkatawan tao na. Pagkatapos po ng Stone Age,
Yayamang ang ating pinag-aaralan ang mga bagay na nangasulat ng una, yung mga kasulatan. Kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng kinasihan ng Diyos? Yun ang tinatawag na mayroong patnubay ng Diyos, may pahintulot ng Diyos. Una, isinulat niya personal ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato. At pagkatapos ipinagpatuloy niyang mapasulat ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa itinuturo ng banal na kasulatan ang matandang tipan magmula Henesis hanggang Malakyas o mga kasulatan ni Propeta Malakyas na pasulat ng kapanahonang wala pa ang lapis at papel, noon tinatawag na Stone Age sa mga bato. Papaano po naman napasulat ang mga iba pang mga salita ng Diyos nang siya po ay magkatawan tao na? Alam po natin ang katotohanan, ang Diyos po ay nagkatawan tao. Malungkot nga lamang po na aminin, napakarami pa pong relihiyon, ayaw nilang aminin, ayaw nilang tanggapin na ang Panginoong Diyos ay nagkatawan tao, siya mismo magmula sa kanyang pagiging Diyos, siya po ay bumaba dito sa lupa, siya po ay nagkatawan tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya mismo ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling buhay na ginamit sa pagkakatawan tao, sa pagkabayubay sa krus, para ang sinumang sumampalataya sa kanya at mabautismuhan, magsisi ng kasalanan, ilubog sa ilalim ng tubig ang lumang pagkatao, masama sa dugo niya, na katulad sa dugo ng kordero o ng mga banal, malilinis na mga hayop noong araw na iwiniwisik sa mga tao, sa mga Israelita, para pangtubos sa kasalanan. At tayo po, na tumanggap ng Ebanghelyo, tayong nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sumasampalataya tayo na tayo po maliligtas sapagkat tayo po natubos na, sapagkat tayo po tumanggap, sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo nanampalataya, siya nga ang Diyos na nagkatawang tao. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Mapupunta tayo sa impyerno kapag hindi tayo sumampalataya na siya nga ang Panginoon, siya nga ang Ama, siya nga ang may-ari, siya nga ang nagpasulat. Siya ang sumulat una-una sa 2 tapyas na bato, ang ating Panginoong Jesucristo, para tayo po magkaroon ng aklat na magiging kaluguran, kasiyahan, para tayo maging sakdal, maging banal. Tayo po ay makarating sa langit. Paano nga napasulat? Ang ikapagpapatuloy ng mga banal na kasulatan. Pagkat nalalaman natin, praktikal, ang banal na kasulatan hindi lang binubuo ng 39 na mga aklat sa matandang tipan. Meron pa pong tinatawag na bagong tipan. Paano nga napasulat naman sa ating kapanahunan? Buksan natin ang Hebreo sa kanyang kapitulo 1 at versikulo 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ito na po ang tinutukoy ng panahon ng bagong tipan. At ang bagong tipan, pagpapasimula na po ng katapusan ng sanglibutan, mga tagapakinig. Nagsalita sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino nga po yung anak? Di ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Ayan. Sa mga tuwid, ipinasulat ng Panginoon, mga tagapakinig, ang wika ni Apostol Pablo, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Yung Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagkatawan tao. At ang wika ng Panginoon sa kapitulo 10, versikulo 30, kung sino ang anak, ako at ang Ama ay iisa.
At ang wika pa man din niya sa kanyang San Juan din Kapitulo 8 versikulo 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyong mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, malibang magsisampalataya kayo na ako nga siya. Sa San Juan 8:27, hindi nila naintindihan ang tinutukoy sa kanila ni Kristo na siya nga. Siya ay patungkol sa Ama na kung liliwanagin, pag hindi tayo sumampalatayang siya nga ang Diyos na nagkatawan tao, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan sa makatwid kung paano napasulat ang bagong tipan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawan tao, siya mismo ang Panginoon, siya mismo ang Diyos. Sa makatwid baga, nang magkatawan tao na siya, ipinasulat na niya ang kanyang mga kautusan, ang kanyang bagong tipan sa tinatawag na mga apostol. At ng panahon nga ng Panginoong Jesucristo, dumarami na po, lumalago na ang karunungan, nagpapasimula na po yung tinatawag na growth of knowledge, lumalago na ang karunungan. At nung panahon ng pagkakatawan tao ng Panginoong Jesucristo, inilipat na po sa tinatawag na mga papyrus o papel. At yun ang nangakabalumbon, that is the scroll, yung nakabalumbon. At ang iba po ron, isinulat naman sa pamamagitan po ng mga tinatawag na mga naghali-haliling mga banal ng Diyos, yung mga eskribas, isinulat naman sa mga balat ng hayop at sa mga balat o mga wika nga ng mga puno. Pero ang pinakapopular noon yung tinatawag na scroll na nagmula sa mga dahon ng papyrus na ito'y nakabalumbon. Isang halimbawa na mababasa natin sa Biblia na talagang ipinagpatuloy ang pagsusulat ng mga banal na kasulatan at ng magkatawan tao ang Diyos sa pamamagitan nga po ng kilala nating Kristo Jesus. Ginawa naman niya sa pamamagitan ng kanyang mga pag-uutos sa mga propeta at sa mga banal ng Diyos. Tingnan ninyo ang pagpapatunay sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 11. Humigit kumulang anyo 96 sa mga pulo ng Patmos nang ang Apostol Juan ay ipatapon sa pulo ng Patmos na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat na iyong ipadala sa 7 iglesia. Ayan po. Dito po ang kausap ng Diyos sa pamamagitan po ng anghel na isinugo ng Diyos kay Juan Apokaliptiko, sumulat ng Apokalipsis. Ipinakita ang mga nangyari nung araw, ipinakita ang kasalukuyang nangyayari ng kapanahon ng iyon, ipinakita na rin kung ano ang mangyayari pa hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lahat ng nakita mo, Juan, ay isulat mo sa tinatawag na mga 7 iglesia na ng kapanahon ng iyon sa Asia, nang dahil nga po doon sa Jerusalem may pinagpapapatay ang mga Kristiyano, karamihan po ng mga Kristiyano na nangakaligtas nagsipanakbuhan sa Asia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. At kaya nga po, para makapagpatuloy na ang mga Kristiyano o ang mga anak ng Diyos na mga nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus makapagpatuloy sa pananampalataya, inutusan ng Diyos ang lalaking si Juan sumulat ng lahat ng ipinakita sa kanya. Ipadala sa noon ay 7 iglesia. Hindi po ang ibig sabihin ay 7 ang iglesia. Ang iglesia po na itinayo ng Panginoong Jesucristo, iisa lang. 2:14 ng unang Tesalonika. At itong mga 7 lokal na ito,
tinutularan na lamang nila ang mga orihinal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na itinayo sa Jerusalem ng Hudiya. Huwag ninyong guluhin ang inyong pananampalataya na katulad ng ginagawa ng mga protestante. Mga protestante, makikita mo, meron silang Church of Ephesians, Church of Smyrnians, Church of Pergamum, Church of Thyatira, Church of Sardes, Church of Philadelphia, Church of Laodicea. At sila mismo nag-aaway-away. Sila mismo hindi magkaintindihan at hindi magkaisa-isa. Bakit? Akala nila bawat isang iglesia mga kapatid at mga magulang itinayo ng Panginoong Jesucristo, 7 daw, 7, hindi. Ang lahat na yan, iisa. Iisa lang ang iglesyang binayaran ng Panginoong Jesus ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga gawa, 20:28, King James Version. Feed the church of God, which He purchased with His own blood. Sa Tagalog, pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Hindi po sinasabing mga iglesia, isang iglesia lang. Pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Mga tagapakinig. Ngayon, ang atin pong liliwanagin, bakit po tanging ang mga banal na kasulatan lang? Ito po, bakit ang Biblia po lamang ang siyang ipinag-uutos ng Diyos na ating babasahin, pakikinggan at pag-aaralan? Nalaman po natin, napakinggan natin, nung panahon ng Stone Age, magmula Genesis hanggang kay Malakias, napasulat sa mga tapyas na bato. At yan tinatawag na Biblia. Bakit Biblia? Maraming aklat na pinagsama-sama, ipinasulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Kahit na po yung matandang tipan, 39 books in all, iba-iba ang mga propetang sumulat, sila po, bagaman hindi nagkita-kita, iisa po ang kanilang tinatawag na espiritu. Iisa ang kanilang ipinakikilalang Diyos. Iisa ang kanilang ipinakikilalang tagapagligtas, yaon nga pong nagkatawan tao. At maging si Moses nung una pa man, na unang-unang propeta, nagsabi, humula sa kanyang Deuteronomio 18, 18 at 15, tunay na sinabi ng Diyos, sa gitna ninyo ay palilitawin ang isang propeta na katulad ko. At pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. At yung propetang iyon, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan din ang sinabi ni Propeta Isaias 9:6. Sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki. Sa atin ay ibinigay ang isang batang lalaki, ang pamamahala iaatang sa kanyang mga balikat, ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Walang hanggang ama, sino? Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit nga po? Bakit nga po ito lang Bibliang ito lang mga pinagsama-samang aklat ng mga propeta at ng kapanahunan na ng Panginoong Jesucristo ng magkatawan tao, yung bagong tipan na binubuo naman ng 27 mga aklat. Makinig tayo mga kapatid. Magmula po kay San Mateo hanggang Apokalipsis, ipinasulat naman sa pamamagitan ng mga propeta at ng kanyang mga unang mga banal. Bakit ito lamang ang dapat nating babasahin, pag-aaralan at pakikinggan? Sa Mateo 24:35, ganito ang pagpapaliwanag. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At ang wika pa man din sa Jeremias, mga kapatid at mga magulang, pakinggan natin, no? Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, 24:35 ng San Mateo, bakit yung aklat lang niya? Yung kanyang salita lang ang dapat nating pakikinggan, pagbabasehan ng ating kaligtasan, at huwag na tayong magbabasa pat makikinig pa ng ibang mga taong sumulat ng kanilang mga aklat. Ang langit at ang lupa ay lilipas,
Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang ibig sabihin nito, maging ang mga salita ni Dr. Jose Rizal, maging ang mga isinulat ni Charles Darwin, maging ang mga aklat ng mga dalubhasang, mga scientifico, mga autor at mga nobelista, mawawala po lahat yun. Matatapos po lahat yun. Kaya nakita ninyo, kutakot-takot na ang mga matatalinong tao magmula pa nung araw sumulat ng kanilang sariling aklat. Ngayon, 2015, nasaan na sila? Nawala na po. Nalimutan na. Nangamatay na. Mga kapatid at mga magulang, wala na ng saysay ang kanilang mga isinula. Ngunit hanggang ngayon, 2015 na, binabasa pa natin, napapakinggan pa natin, pinag-aaralan pa natin, ang alin? Ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon pa man din kay Propeta Jeremias, tignan po natin, sa Jeremias Kapitulo 10, versikulo 11, sa Bibliang Ingles, sa King James Version, "Thus shall you say unto them, the gods that have made not the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under this heaven." Ano po ibig sabihin ito? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, sabihin mo sa kanila na maging ang mga Diyos-Diyosan na hindi gumawa ng langit at ng lupa, maging sila ay mga paparam sa sanglibutan at sa ilalim ng tinatawag na kalangitan. Maging yung mga Diyos-Diyosan ninyo, yung mga Birhen Maria ninyo, Santo Niño ninyo, Papa sa Roma ninyo, maging yung kung katakot-takot na mga Confucius ninyo, yung mga wika nga, itong mga Buddha ninyo at kung sino-sinong mga Diyos na tinatawag ninyo, mawawala lahat yan. Wala. Sa katunayan nga, ngayon pa lamang, wala nang kabuluhan ano lamang ang matitira. Masisira ang langit, kasama na ang lahat ng bagay. Sa langit, masisira ang lupa, lahat ng bagay dito sa lupa. Pati yung mga Diyos-Diyosan ninyo, dadapwat sila na hindi gumawa ng langit at ng lupa, masisira din. Sila na hindi gumawa ng kalangitan at ng sanglibutan, maging sila ay papanaw sa sanglibutan. Ang wika ng mga banal na kasulatan. Kaya po wala pong pinakamahalaga, wala pong pinaka-importante, wala pong pinakananasa, iniuutos at pinakananais ang Diyos na ating babasahin, pakikinggan, kung hindi ang kanyang mga salita lamang sa kanyang banal na kasulatan, na ito po ang kanyang kinasihan na ating paksa sa Huwebes ng gabing ito. Ayon po sa mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo, ano ang kanyang ipinapayo sa lahat ng mga tao sang-ayon sa itinuturo ng Diyos sa atin sa gabing ito? Buksan natin ang Tito Kapitulo 1, versikulo 14, na huwag tayong mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Ayan. Alam ba ninyo si Pablo mula sa angkan ni Benjamin, isa po siyang Israelita. Isipin niyo, kababayan niya ang mga Hudyo, pero ang sabi niya mismo, huwag tayong makikinig sa katha ng mga Hudyo. Sa katunayan nga po, yung mga Hudyo, lalo na yung mga tampalasan na itinanggi ang Kristo, pakawalan si Barabas, ipako ang Kristo, yung mga Hudyo na yan, talagang ibinigay ng Diyos sa sumpa yan Kaya ibinigay sila sa kamay ng mga bansa na sumunog, nagpapako sa kanila, pinaglalagari sila, pinagpapatay, inilalagay sa mga entablado para makipaglaban sa mga mababangis na mga leon. Talagang niloob ng Diyos yung kanyang sariling bayan na yan. Ginamit pa naman niya sa kanyang pagkakatawan tao. Sumpain hanggang sa huling araw na ito. Kaya maraming galit sa mga Hudyo. Huwag tayong makikinig sa katha ng mga Hudyo, ang wika ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo 1:14.
at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan sa makatwid. Ang kanilang mga aklat, ang kanilang mga kautusan, ang kanilang mga itinuturo. Ano? Kapatid, huwag nating paniniwalaan sapagkat sinsay sa katotohanan, sa makatwid kasinungalingan. Kung kasinungalingan, kaninong mga aral na yan? Buksan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang utos ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, at saganang kanya, siya ay isang sinungaling at siya ay ama nito. Sino ang mga taong sumusulat ng mga sulat ng mga tao na wag nating paniniwalaan? At bakit? Ito raw ay mga kasinungalingan. Sila daw ay anak ni Satanas na ama ng lahat ng sinungaling. Kaya wala tayong pakikinabangan diyan. At alam naman natin kung saan itatapon si Satanas, sa impyerno, sa ikalawang pagparito. Kasama ang lahat ng mga nakinig sa kanya. Mga kapatid, tumanggap ng kanyang aral. Kaya ang wika ni Apostol Pablo, hindi kataka-taka, si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At ang kanyang mga obispo, ang kanyang mga ministro, ang kanyang mga demonyo, ay nagpapakunwari ring mga sugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga may iglesyang bumangon sugong anghel. Sugo ni Satanas yan. Umalis kayo sa iglesyang iyan. Mga tagapakinig po namin, hindi po natin dapat pakinggan. Hindi po natin dapat tanggapin ang mga utos, aral, mga aklat, isinulat ng mga tao, sinsay sa katotohanan. At ilan nga pong halimbawa dyan, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Maraming magsisisunod sa kanila. Magaling sila sa pananalumpate, mahuhusay sila sa pangangaral. Ano ang kanilang itinuturo? Mga utos-aral ng mga demonyo. Paano makikilala? Ipagbabawal ang pag-aasawa. Ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Kaya kayong mga sabadista, mag-aral-aral na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Hanggang ngayon ayaw pa ninyong kumain ng karne. Hindi naman ipinagbabawal yan. Wala namang masama dyan. Anumang bagay na nilalang ng Diyos na malinis, pwedeng kainin na may pagpapasalamat. At kayo namang mga relihiyon, una na nga yung kapapahan, simbahan ng Roma, bakit ayaw ninyong mag-asawa? Lalo kayong wika nga nagiging mga makasalanan. Hindi bang maraming mga ngaral ninyo nadedemanda ng pedophilism, pedophile, pati mga batang lalaki ginagahasa ninyo? Sobra na kayo. Yan po ay utos-aral ng mga demonyo. At kung utos-aral ng mga demonyo, ano ang ipinag-uutos sa atin? Galatias 1:10. Ang wika ni Apostol Pablo, unahin natin ang 1:8. Mga kapatid at mga magulang, 1:8 ng Galatias, datapwat kahit na kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Inulit pa niya, 1:9. Ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang aming sinasabi ngayon. Inuulit-ulit namin ang wika ni Pablo. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap sa amin ay maitakwil. Amen. Ayan po, napakaliwanag po. Itatakwil natin yung mga aral, utos ng mga tao, mga gawa-gawa ng mga Hudyo. Pagka iba sa inyong tinanggap na sa amin, wala namang kaming itinuro sa inyo na huwag kayong kakain ng karne. Wala namang kaming itinuro sa inyo na magbibigay kayo ng ikapo sa pilitan. Wala namang kaming itinuro sa inyo na kung kayo hiwalay sa aming pamamahala, impyerno kami. Wala namang kaming itinuro sa inyong tawagin ninyo kaming po, papa.
Wala naman kaming itinuro sa inyong tawagin ninyo kaming Panginoon, Lord, Arsobispo. Tayong lahat, mga magkakapatid lamang. Kahit na pastor at obispo, huwag ninyo kaming tawagin. Ang wika ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng rabbi. Iisa ang inyong guro, noong Hesukristo nga. Kaya nga po ang katapus-tapusang aral ayon sa Galatias 1:10, ano ang ikakikilala natin sa mga nagdadala ng mga tunay na mga kasulatan? Ano ikakikilala sa mga nagtuturo sa mga kasulatang napasulat ng una sa ikatututo natin? Huling-huling talata, Galatias 3:10, sapagkat ako bagay nang hihikayat ng ayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayan po. Ang tunay na mangangaral, hindi nagtuturo ng kanyang sarili. Ang tunay na nagdadala ng mabubuting balita, hindi po nangangaral para bigyan ng kasiyahan ang nakikinig sa mga materyang pakinabang at sa lahat ng mga kapaimbabawan. Ang tunay na mangangaral, kahit na hindi sila kaibigan, kahit hindi sila magustuhan ng nakikinig, ang itinuturo kung ano lamang ang katotohanan. Mga kapatid, ang itinuturo lantay sa kanilang mga puso ang utos at aralang ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating naliwanagan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ang wika po ng ating paksa, ang anumang mga bagay na isinulat ng unay na nga sulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ito nawa ang ating naliwanagan, ito nawa ang ating tanggapin, ito nawa ang ating isakabuhayan, ito ang ating maging kaaliwan, ito ang ating maging pag-asa at pagtapatan natin hanggang ating kamatayan. Ito nawa ang ipagpala ng Diyos sa ating lahat magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen! At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman, hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.